natin ang harapan. Tayong lahat ay tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia dito sa Revelation chapter 3, verse 1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng may pitong Espiritu ng Panginoon at may pitong bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Tayo dumalangin, hilingin natin sa pangunguna ni Ninong Pat. Maraming Diyos na pinapakakapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon mali sa umagang ito sa biyayang pinapagdala sa amin. Salamat sa pagpapala sa lahat ng mga pagkalang sa umaga ito sa pag-aaral. Na patuloy ko pagkagawain sa Panginoon kami muli lumalap sa iyo Panginoon. Muli namin inihiling ang iyong presensya Panginoon. Pangunahan muli kami sa umagang ito sa mensahe na itong karating sa bawat isa sa amin. Muli namin inihiling kami muli ang sinayong ikot sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo siya sa ganang sa iyo, wala siyang kaya ng hindi kanya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo siya sa kanyang kahayag, Panginoon, sa amin. At kami man sa mga nakikinig, Panginoon. Kaya kami maasa sa kaliwanagan, sa pagpapala sa mga kanto. Panginoon, tulungan kami sa mga Espiritu nawa na nasusunod sa amin. Kalagit ng Panginoon, upang kami ay mapagpala lalo Panginoon sa maghapon na ito, kayo kami sa iyo umaasa Panginoon. Sa tulong mo, ang katagumpay ng gawain ito Panginoon. Sa pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay Panginoon, kaya sa mga ito. At sa pasasalamat, pinapupurihan ka namin sa tanging pangalan. Ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umaga nito ay What to Kill the Church. Paano papatayin ng iglesia. Alam niyo, yung iglesia ng Sardis, ito'y dinidescribe na siya ay patay na. Dead church. Mayroon tayong dalawang daan kung paano ang iglesia ay pwedeng mamatay. At huminto na siya sa kanyang pag-function o pagsunod sa ating Panginoon. Maaaring ang isang church, patay na siya inward. Sa kanilang puso, wala na yung Espiritu ng Diyos. Pero either maaaring makita mo sa paglabas, ano pa rin, parang active pa rin outwardly, pero patay na pala siya spiritual. How can kill a church? Paano daw na isang iglesia ay maaaring mamatay? Sa umaga nito, kinakailangan tayong maging aware sa mga weapon, sa mga taktika ng kalaban na maaaring mag-destroy sa atin, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sa lesson na to, it will examine 4 things that can jeopardize any congregation of God's people. Na maaaring ito'y maglagay ng panganib sa isang kongregasyon o sa mga tao ng Diyos. Una, dito sa Revelation, chapter 2, verse 9 to 10, sabi niya, persecution. Yun yung unang magiging reason kung minsan na maaaring gamitin ng diablo para huminto o mawala ng buhay ang isang iglesia. Sabi nga dito sa Revelation 2:9, nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kaluhaan, datapot ikaw ay mayaman, at ang pamumuso ng mga nagsasabing
sila'y mga udyo, ay hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng isip. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo matubog at magkaroon kayo ng kabigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bigyan kita ng bulong ng buhay. Alam po ninyo ang diablo, ito yung ginagawa niyang resources, lalo na sa early morning church, noong mga panahon yun, na isuppress o pahintuin yung mga mananampalataya ng ating Panginoon through persecution. Ang ginagawa ng diablo ito, ginamit niya yung mga sekta ng religion, ng communism, yung mga communist na hindi naniniwala sa Diyos. Anong ginagawa nila? Physical torture, physically persecution yung ginawa nila. Ano yung mga persecution na ating nabasa at natunghayan sa early morning church? Di po ba ang ginagawa nila, hinuhuli yung mga mananampalataya kay Kristo? Hindi lamang nila hinuhuli at binibilanggo sila. Pinapatay sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Anong sasabihin nila? Deny your God, curse him, or you will die. Ganun lang. Kapag you choose God, pag pinili mo ang ating Panginoon, papatayin ka nila. Ganun yung isang taktika ng diablo para patayin o pahintuin ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ano pa? Yung kanilang ginagawa sa mga mananampalataya noon? Kung babasahin mo yung nabasa kong libro ng Richard Wurmbrand, yung mga underground church noong panahon na yun, panahon mga komunista na yan, anong ginagawa nila? Hinuhuli sila, ikinukulong sila, pinapakain, doon sa madilim, maraming mga daga, hindi sila kumakain, isang piece of bread a week ang kinakain nila. Kung minsan halos yung daga, hindi na nila magugaw. Kinakagat sila, kinakain sila, pinapahila sila sa kabayo, pinapakain sa yun. Binubunot yung kanilang mga kuko, lahat, yung mga ngipin nila. Isa lang ang kapalit noon, deny your Christ. And you will live. Cursing. Pero napahinto ba sila, mga kapatid? Napahinto ba yung mga tunay na nagmahal sa ating Panginoon? Even it cost their death. Kapalit man ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi sila napapigil ni Satanas noong panahon yun. Mayroon pa nga, nagkaroon sila ng deal. They will preach. After preaching the Word of God, they will beat them. Pagkatapos nilang mangharal, hahampasin sila ng isang daang beses, tatayo na naman, mangangaral na naman. Alam po ninyo, yung mga talagang nagmahal sa ating Panginoon, sabi niya, they are happy, we are happy preaching God's Word, and they are happy reading us. Masaya sila na pinapangaral ang salita ng Diyos. Sila ng mga Kristiyano noong unang panahon. At masaya rin yung mga taong yun na nagpapahirap sila habang ipinapangaral ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po dito, hindi sila napahinto sa kanilang pananampalataya. They rejoice in persecution. May persecution, pero masaya silang sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ganoon ang naging kalagayan ng mga nauna pa sa atin. Kaya nga po, ang diablo, ito yung kanyang ginawang kasangkapan. At maraming namatay ng panahong iyon. Pero yung mga
talagang nabigyan pa ng pagkakataon na mabuhay, na natili silang matibay sa pananampalataya kay Kristo. Sa panahon natin ngayon, ang ating persecution ay hindi na physical. Although sa ibang mga country, sa mga komunistang bansa, mayroon pa rin mga kinugulong dito. Pero dito po sa ating bayan, free country tayo. Malaya tayo na magpahayag ng salita ng Diyos, di po ba? Malaya tayo sumamba sa ating Panginoon. Kung minsan, nakita mo ang pangangaral ng Ebanghelyo, minsan sa mga jeepney, andyan sila, sa mga baken, sa mga kiyat, yung mga mangangaral, yung mga mananampalataya kay Kristo. Kung minsan sa mga palengke, sa mga market, sa mga mall. At tayo, malaya tayo ngayon na sumasamba sa ating Panginoon. We have enough time. Napakaluwag ang ating panahon para ating may bahagi ang salita ng ating Panginoon. Sapat yung ating oras. Pero kung minsan tayo ang nawawala ng oras para sa ating Panginoon. Maaring malaya tayo dito sa ating bayan, pero maaring tayo na hindi to proclaim God's kingdom, God's word. Maaring sinakaliya ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, ibig ng ating Panginoon na sa panahon na ating tinatamasa ang kalayaan na to, naway malaya rin natin may pahayag yung salita ng ating Panginoon at hindi lamang may pahayag, kundi makita sa ating mga buhay na mayroong Diyos na nagbabago pa rin ang buhay. Kaya nga po sa hapong ito, sabi nitong sa unang panahon, we deny God. You deny God, and you will be free. Mapapalaya ka. Maaring sa bilangguan. Palalayahin ka nila. Sa sakit na iyong maaring maramdaman, physical torture. Kaya nga po dito, bilang mga Kristiyano, sa panahong kasalukuyan, kung minsan hindi tayo tinutorture physically, at malaya rin tayong pahayag ang salita ng ating Panginoon. Pero kung minsan hindi natin kaya ipagtanggol yung ating pananampalataya, kahit sa simpleng paraan ng ating pamumuhay. Maayos sa eskwelahan, paano nyo na ipagtanggol ang inyong pananampalataya kay Kristo? Sa inyong mga trabaho, kung minsan tinatawag ng ating Panginoon ang bawat isa para tumayo sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ba natin ipagtanggol ang ating pananampalataya? Kaya ba natin sabihin na hindi po pwede ito sa amin dahil ako isang anak ng Diyos? Salamat sa Panginoon kung nagagawa mo yung bagay na yun. It's very simple thing. Napakasimpleng bagay. Hindi ka nila mahirapan physically. Pero sa panahon natin, maaari hindi natin maranasan physical torture, maaari ito naman ang ating daranatin. Ikaw ay kanilang pamilyain. We need to be faithful. Sabi nga niya rito, ang persecution natin, kung minsan maaaring salita. Sabi niya rito sa Mateo, chapter 5, 11. Mapalad sa iyo pagka kayo nahalimran at kayo pinag-uusig at kayo pinagmilitaan ng sari-saring masama na pawang sa sinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na mga nauna sa inyo. Kaya ito ngayon ang persecution ng mga anak ng Diyos. Mga salitang masasakit, di ko ba? Maaaring hahanapan ka ng butas sa iyong pananampalataya kay Kristo. Maaaring hindi lang sa mga taong hindi yung nasa paligid. Maging sa iyong pamilya kung minsan. Pag mayroon dyan mga nakakalong hindi mananampalataya, uusigin ang iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya sa atin ngayon, ang persecution natin ngayon, yung mga salita lang, inaalimura, at kayo pinag-uusig, at kayo pinagwilikaan ng saling-saling masama.
Kuminsan mas masakit ito eh. Alam niyo, nung unang panahon, kapag sila ay pinatay, tapos na yung kanilang battle, di ba? Kapag pinatay sila, pinakain sa yon, punta na sila ng langit. Sabi nga nung may isang saint of God na sumulat noon, sabi niya, they are not greater than us. Sa panahon natin ngayon. Sa mundo natin ngayon, maaaring hindi natin maranasan yung physical torture. Pwede lang i-torture mentally ng mga tao sa mga sinasabi nila sa'yo sa iyong pananampalataya. Ang kalaban natin ngayon, yung worldliness, yung kamunduhan ng tao. Pero mo, kapag ikay mag-isa sa eskwelahan, mag-isa ka rin nakapalda, mag-isa ka rin mahaba ang buhok, mabuti na lang kung may kasama ka doon na magtatanggol sa iyong pananampalataya. Kung sa iyong trabaho, mag-isa ka na mananampalataya, para kang out of place, diba? Iba yung usapan ng mundo sa usapan ng mga Kristyano. Iba yung pamumuhay mo, iba yung lakad nila, iba yung pinupuntahan nila kaysa lakad ng isang Kristyano. Maaaring usigit ka nila sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kinakailangan mo magtagumpay sa bagay na yun. Ibahin ang mag-isa ka. Ibahin ang mag-isa ka. Ikaw naman ay nakatayo sa ating Panginoon. Hindi tayo yung dance to the music. Hindi tayo nakikiuso. Nakikisali na. Dahil ginagawa na ng lahat ito. Ito na yung modern world natin ngayon. Kaya tumayon yung persecution natin. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ikaw ngayon ay pagsasalitaan ng kung ano-anong mga bagay. Minsan mas maganda pa nga daw. Sabi nga yung physical na sasaktan ka eh. Kaysa yung kalooban mo ang sasaktan, ba? Yung pagsasalitaan ka, yung sali-sali ka sinungalingan, na hindi naman katotohanan. Kaya nga dito, bilang mga anak ng Diyos, titiisin natin ang lahat ng mga bagay na yun. Yung persecution na to, hindi na physical. Sa damdamin, sa puso, sa iyong pananampalataya kay Kristo. Pero mapalad ka, sabi na niya. Dito sa verse 10, nating binasa sa Revelation, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tisin, na ito malapit na nilagay ng Diablo ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapigatigan, 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya ito naman yung consolation natin, na sinasabi dito, there is a crown of life. Mayroong putong ng buhay kung tayo ay magtatapat hanggang kamatayan. Sabi niya, I will give you a crown of life. Ano ba yung crown na to? Sabi nga niya, a crown is a symbol of honor. Sino ba ang binibigyan ng corona, mga kapatid? Lahat ba? Pinuputungan lahat? A crown will be given to those who live victoriously, sa mga naging mapagtagumpay. An honor, a crown, is a reward. Ito ay isang gantimpala. Ano ka man bibigyan ng reward kung wala ka namang pinagtagumpayan, mga kapatid? Ba't bibigyan ka niya ng ating Panginoon? Kaya nga po yung reward na to, yung crown of life na to, nasa kamay ng Diyos ito, mga kapatid. Nasa kamay ng ating Panginoon. It is eternal life. Walang makakahagaw yan sa kamay ng Diyos. At siya lang ang maaaring magbigay niyan sa iyo. Hindi ang sino ang tao, mga kapatid.
No one. Walang sino mang makakaagaw yan sa kamay ng Diyos. Alam niya kung sino ang bibigyan niya ng crown of life. Wala rin pwedeng magdikta sa ating Panginoon. Walang pwedeng maka-influensya sa ating Panginoon. Ay espesyal na tao na malakas sa Diyos. Alam niyo, kapag magiging ang yung puso, espesyal ka sa harapan ng ating Panginoon. Iyon ang magiging reason kaya ibigay sa iyo ang crown of life. Kaya hindi ba basta binibigay ito sa mga careless life? Kaya ang Kristiyanong living at careless life, walang pag-iingat sa kanyang buhay spiritual. Kaya ito, panghawakan natin ito mga kapatid. Nung ikaw'y naligtas mula sa kasalanan, mayroon ka ng title. Ano yung title natin ngayon? To go to heaven. Meron na yan. Nasa iyo yan kung yung binitawan pa ang titulong niya. At walang makakaagaw niyan sa iyong kamay unless na-i-give up mo. Kaya mga iba mayroon na hindi ba iningatan, di ba? Pinapabayaan lang yung nasa kanila na. At kung wala pa ito sa'yo, wala pa kayo sa harian ng Diyos, hindi ka pa pinag-ahalian ng ating Panginoon. Kailan pa yung araw na yun? Kailan pa? Paghihintay mo ba ng matagal ang ating Panginoon? Bago mo siya papatugin sa iyong puso? At yung mga iba naman, nasa kanila na pinaglalaroan ng ating Panginoon. Mas pinipili nila yung mga gawa ng kalaban. Kaya meron na isang kabataan na nag-text sa akin. Sabi niya, hindi na ako marapat-dapat na gamitin ng Diyos. Maganda inaan niya yung kanyang kalagayan. Pero sayang, di ba? Sayang. Sayang yung bagay na yun. Bakit? Dahil ang ating Diyos, hindi siya may hihipo sa lahat ng pagkakataon. Na maaaring yung Holy Spirit ay hindi ka na hihipuin. Dahil hayagan na itinatakpa mo ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo, ang paglilingkod sa ating Panginoon, ito yung the best thing na pinili natin sa ating buhay. Amen. Sa lahat ng mga choices na ginawa natin, pinakamagandang choice, yung pinili mo ang Panginoon. Amen. Amen. Sa iyong buhay. Kaya huwag natin sayangin yung mga pagkakataon. Tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod. Alam niyo yung study nila dito sa Illinois prison, yung mga nasa death row, yung mga mayroong death sentence na, life sentence. Pinag-aralan nila yung mga naging buhay nila kung anong bata sila. Alam niyo, yung isa sa kanila, hindi nakatungtong sa Sunday school. Hindi nila nasubukan na sila ay sumama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. E mapalad kayo mga anak. Mapalad kayo mga anak sa mga ganito. Meron tayong mga magulang na nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos. Yung legacy niyan, yun lang ang mahal namin ipamana sa inyo. Higit sa yaman ng mundo ito. At huwag niyong iiwanan yung landmark na yan ng buhay na kayong kabanalan sa harapan ng Diyos.
niyo, nalulungkot ako. May mga nakikita akong mga kabataan na lumaki na sa kalambahan. Pero mas pinipili nilang sumuway sa ating Panginoon. Nakakalungkot yung bagay na yun. Hindi natin pwedeng i-twist ang salita ng Panginoon. Ang mali ay mali, ang kasalanan ay kasalanan pa rin para pa ng Diyos. At ito'y patuloy natin ipapangalan. Dahil ito ay pinagkatiwala ng salita ng Diyos sa bawat sa atin. Hindi natin pwedeng iwanan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nandito pa rin kami para patuloy na panggawakan, ipangaral ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Yung crown na to, kinag-aawayan nito. Di ko ba? In this material world, kinag-aawayan niya. Nagpapatayan pa sila niya. Nagpapalakasan sila niya para mabuhay yung corona, di ba? Sa anumang garangan, palakasan, pagalingan, pagandahan. But it only lasts for a little span of life, span of time. Kumukupas siya, mga kapatid. Si Gloria Diaz, di ba siya yung unang receiver? Minsan, napanood ko sa YouTube, tinignan ko siya. Ganda niya, mapayat na siya. Siya proud. Pinapalakpakan siya ng buong mundo. Pero one time, pumunta ko ng Baclaran, pasok ako sa mga restore na yun. May mga tao lumilingon lang sa kanya. Si Gloria Diaz. Naliligo Gloria Diaz. Mataba na siya. Mataba na. Yung mukha niya, mabog na. Eh, hindi na siya kagaya ng dati. Na nung una pa lang na panalo niya, yung year na yun, maaaring buong mundo nakatingala sa kanya. Pumapalakpak sa kanya. Pero after several years, ilang taon lang, kumukupas ang ganda. Naluluo yung ganda. Yung mga malalakas, pwedeng humina. Yung mga magandang istorya ngayon, it comes out another story in the future. Mayroong bagong istorya, mas maganda ka ulit. Pero wala nang gaganda pa sa istorya ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. A beautiful story in our life with Jesus. Ng buhay natin kay Kristo. Kaya lang ninyo nung tinanggap natin ang ating Panginoon, gumanda yung kasaysayan ng ating buhay, di ba? Gumanda po ba? Mayroong difference. Kaya sa buhay natin noon na pangit, naging magandang kasaysayan ng buhay. Pwede mo simulat yan. Pwede mo simulat, di ba? Lagay mo sa isang tape. Pwede mong itago yan. Yung karanasan mo kay Kristo. Pwede nyo rin isulat yan sa Doya Cruz para mayroong makabasa pa. At mahamon sila sa inyong karanasan. It may touch other lives. Kung maaaring kayo magiging mga anak, kayo mga magiging ako. Nandiyan yan, ito yung karanasan ko kay Kristo mula ng pagkatibo siya. Yung mga dinanas mong pagsubok, pwede mo isulat siya. Kaya talaga ng ating Panginoon, mga kapatid, pwedeng mawala yung corona niya na nakalaan para sa'yo at pwedeng ibigay sa iba kung hindi ka mag-iingat sa iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, sa buhay ng isang ipinanganak ng ating Panginoon, sabi niya ito sa ating binasa, yung persecution na to, pwedeng magbigay sa'yo ng discouragement eh. Pwede. Pwede mangyari. Pero, alam niyo po ba na sinabi ng ating Panginoon na aking nakonquer na pagtagumpayan ng sanglibutan.
at kaya nyo rin itong pagtagumpayan. Amen. Kaya natin ito, mga kapatid. Amen. Kaya natin, mga kabataan. Amen. Salamat sa Panginoon, alam ko na matindi ang, lalo sa mga kabataan ngayon, yun ang pagpapahaba ng buhok. Malaking bagay yan sa mundong ito. Pero nakaya ng iba. Kaya din natin ito. Amen. Kaya ang life outside Christ is a miserable life. Amen. Italin ninyo ito sa inyong puso. Kung isipin nyo pang lumayo sa ating Panginoon, para yung pag-welcome yung miserableng buhay sa kasalukuyan. Dahil kapag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, gaano ang karaming bagay ang maaaring tamasahin mo, yung peace of mind. Peace in the heart. Hindi mo pwedeng bayaran yan. Amen. Kaya makita mo isang anak ng Diyos, na kung minsan tamang-tama lang yung nasa kanya, pero hindi mo may picture yung kagalangan sa kanyang puso. Dahil kay Kristo na nananahan sa kanyang puso. Amen. Di po ba? Ano pa? Yung nagiging reason para maayos mamagayan ng isang iglesia, false teaching. Yung mga maling aral. Si Satanas, ginagamit niya yung mga taktikang ito para dayain ang mga mananampalataya. Alam niyo ang bansa natin, alam niyo po ba na ang mga Pilipino ay mahilig magpapabanal? Sa mga nakakilala sa Panginoon, masigit daw yung mga babae ang mahilig magpapabanal. Kaya mas maraming mga babae ang kuminsan ang talagang naging seryoso sa kanilang buhay spiritual. Tingnan natin yung bilang natin, kung ilan ang mga lalaki. Mas marami yata ang babae, ano? O dahil sa mas maraming anak na babae. Kuminsan sa mga pamilya, unang lumalapit yung babae, di ba? Kasi ang mga babae, mga tender heart yan. Yung mga lalaki kuminsan, kasi patunayan ang kanilang pagiging lalaki. Dahil sa pag-iyak, hindi ako iiyak kasi lalaki ako. Diba? Kaya mas marami ng heart attack ng mga lalaki. Kasi kahit na yung emotion nila, sinusubyo nila yung parang sinusupret nila. Sinusupret nila. Pero yung mga babae, na-express nila yan sa pag-iyak, ganyan. Pero hindi na kapag ikay tumanggap sa ating Panginoon, nakikita ko, kahit yung mga lalaki na pagkamatso-matso, malakas, kapitero, ang lalakas ng katawan. Kapag lumabas sa ating Panginoon, walang matigas, saka ka ng Panginoon eh. Amen. Tumatamis dahil sa kanilang katawan. Magandang pagtamis yan, mga kapatid. Amen. May mga tumatamis kung ano na yung tinatamisan. Dahil lang sa pagsusumamit sa mundo. Pero magandang pagtamis, yung tamisan mo ang iyong kasalanan sa Panginoon. Ang iyong unfaithfulness to God. Ang iyong hindi magtalima sa kalooban ng Diyos. Yan ang magandang pagtamis na mayroong solusyon, na mayroong gamot sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga sekta ng religion, ito na, mga false teaching. 2 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Ngunit may nagsisitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Nagaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok na lihim ng mga makakapahamak sa mga hidwaang pananampalataya na itatatawa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tatagay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming pagsunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay magsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kaya ito dahil sa mga maling doktrina na pinakamaral sa mga likuran ng pulpito.
Kaya ito ang pwedeng pumatay sa isang gawain. Pero salamat sa iglesia ng ating Panginoon. Nanatiling puro ang aral ng ating Diyos. Ha? Kaya ito yung ibig sa kanila. They will not accept the pure doctrine. Ayaw niyang tanggapin yung purong salita ng ating Panginoon, fornication, adultery among members. Mga kapatid, inaalaw na nila. After sila sa napakaraming mga bilang. So nila yung marami. Kaya ngayon nakausap natin sa hapon, napakarami na natin member doon. Member nila. Tapos nung pumunta kami doon sa bayan, sabi ko, itong church na to, sa lolo ko yung isa, nasa likod. Yung isa naman matatay ko. Nag-split sila kasi nung election, hindi nanalo yung kakampi ng kaya nag-split sila. Ganon sa mga sekta ng reliyon. Pero dito hindi tayo nag-i-elect, di ba? Amen. Ang Diyos ang siyang naglalagay. Ang Diyos ang siyang pumipili. Amen. Sa bawat isa. Kaya nga, winawarningan ni Paul at ni Peter yung danger nito, yung error, yung mali na mga aral. Kaya tayo napakaganda, tayo nag-aaral. At hindi lamang yung ating napapakinggan dito, sinasaliksik din natin, tinitignan din natin, totoo ba yun? Buhay ba nila yun? Kaya naman ba nun mga aral na yan? Tignan natin sa kanilang buhay. Kung ito ba ay karanasan? Karanasan ba natin maalis sa kasalanan? Amen. Nakapagtagumpay na tayo na maraming taon sa ating pananampalataya. Kay Kristo, genuine yung naging karanasan natin, yung magbabago ng Diyos sa ating mga puso. I-give up pa ba natin ito mga kapatid? We are now saved from the life of sin. At kaya natin ipagsigawan niya mga kapatid. Kahit hanggang tayo kumaroon. Kaya natin sabihin na si Kristo ay sapat sa akin. Amen. Na ako'y makakapamuhay na iwalay sa kasalanan. Kaya nga dito mga kapatid, isa yan sa mga maling doktrina na tinatanggap. Minsan may mga sincerity din. Sincere sila na naghahanap. Pero dahil sa mali yung tao dumating sa kanila na mga maral, sayang, di ba? Kaya minsan, yun yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon na hindi tayo nadaya. Hindi tayo dinaya ng sinuman. Hindi tayo pinirangan ng sinuman. Hindi tayo pinulaboran ng sinuman. Ang pagpunta sa langit, sabi nila, pinapahirap nila naman yung pagpunta sa langit eh. Mahirap ang pagpunta sa langit, mga kapatid. Ito ngayon magaan na buhay eh. Amen. Yung kasalanan, burden niya, sakit yan, hirap yan, isang tao. May mga sinasabi sa Mateo 11:28, come unto me, all yes. Di po ba? Sino mga magsasabi dito sa atin ngayon na hindi siya nag-aanan nung siya'y lumapit sa ating Panginoon? Para ba lang yung tinik na wala sa ating puso, di po ba? Amen. Pagkalapit sa Panginoon, pagtayo mo, amen, praise the Lord, kaya mo yan. Kaya mo yan harapin yung mundo mo. Dahil kasama mo yan si Kristo. Wala nang kabigat sa buhay mo. Wala nang kasalanan sa iyong puso. Kaya napakaganda. Napakaganda yung aral natin ginagawa. Napatuloy ang Diyos. Nakapag-iingat din sa ating pananampalataya. Sana wala nang nag-iisip pa na siya'y lalayo sa Panginoon. Amen. Sana ang iniisip natin ngayon, lalo sa mga anak, mga kabataan, sa abot ng aking mga kaya, susunod ako sa iyo, Panginoon. Amen.
gaganda ng mga awitin natin narinig kanina. Doon pa lang sa mga awitin na natin yung sobrang akong pinagpala ng ating Panginoon. Anong mga panahon yun? Kahit gaano kaganda yung mga galing sa mga awit ating naririnig. Nung hindi ko pa talaga naging karanasan si Kristo, parang wala lang. Pero kakaiba ngayon, di ko ba? Na madaraman mo talaga yung mensahe ng awitin sa iyong buhay. Bakit? Kasi kawayan ng Panginoon sa atin. Eh, salamat sa mga tao. Sabi nga din po ng awitin nga, salamat sa aking mga magulang. Salamat sa Panginoon, may mga magulang tayo na nag-alaga sa akin. Salamat sa mga kapatid ko, diba? Kabahagi kayo sa akin. May mga pagkukulang, pinupulunan niya ng pag-ibig, diba? Salamat, ano pa yung sinasalmanan doon? Sa pag-iingat mo? Pag-iingat ng Diyos sa atin. Maraming mga nangyayari, paglabas mo lang sa bahay, pwede na mayroong mangyari. Sa madaling araw na yung paglalakad, sa gabi na yung pag-uwi, maraming ginagawa. Yung pag-iingat na lang, yung protection na lang ng Panginoon. Napakaraming dapat talagang ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ano ba yung isa, pangatlo, na pwedeng pumatay sa pananampalataya ng isang Kristiyano? Worldliness. Sabi niya, worldliness includes immorality and materialism. Lack of the flesh. Materialism involves the lust of the eyes and the love of the world. Sabi niya dito sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ng mga bagay ng sanglibutan. Kung ang sino man ay ibigin sa sanglibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga sa sanglibutan, ang masamang sita ng laman, at ang masamang sita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ito pa. Ito pa na, use that word to destroy churches. And sometimes materialism has drawn many Christians away from their service to the Lord. Yun ang nagiging reason na sila lumayo sa ating Panginoon. Dahil sa pagsusumakit ng mga bagay sa mundo ito. Kayong yung narinig kong, yung napanood kong drama, na ginawa ng ating mahal na pastor, yung Living for Jesus. Yung Living for Jesus. Na isang babae doon, isang kabataan na nag-uusina. Nakagaling siya sa kanyang trabaho. Bakit? Kasi tinuturuan siya magsinungaling ng kanyang boss dahil hihingi ng kanyang trabaho. Pero alam niyo, buong tapang niyang dinarap yung bagay na yun. Although, kailangan siya ng kanyang mga magulang. Sabi niya, di bali na, sabi niya, na mawala sa akin ang trabaho ito, but I cannot deny my visa. My faith in God. Ang aking pananampalataya kay Kristo. Mas pipiliin ko na ako ay mawala ng trabaho kaysa ako ay mawala ng Kristo sa aking puso. Napakaganda, simple, di po ba? Napakasimple, pakikipag-fight, pakikipaglaban sa pananampalataya. Nasa simpleng pagsisinungaling na ino-offer ng kalaban sa isang matapat na lingkod ng Diyos, hindi niya kayang gawin yung bagay niya. Dahil iba na yung buhay mo noon kaysa ngayon na nakakilala ka sa ating Panginoon. Kaya diyan, maging maingat din tayo mga kapatid. Sa mga material na bagay na to, na nagpalayo na sa maraming mga kabataan sa panahon namin. May mga mas pumili
real kaysa sa Diyos. Pero ngayon, they live in regret. Nabubuhay din sila sa pagsisisi. Dahil talagang pagsisisi ang iyong kakampi kapag iniwanan mo ang ating Panginoon. Kapag pinipili mo siya kaysa sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, matitest natin ang ating pananampalataya kay Kristo sa mga simpleng pagpili na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sa Revelation, chapter 2, verse 20 to 26. Datapot ngayon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ng babae si Jezabel ay nagpapanggap na propetesa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga likod upang may tiyatin at kumain ng mga bagay na inihanin sa mga Diyos-Diyosan at binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pagkikiapin. Narito akin siyang nilagay sa higaan at ang mga nakikiapin sa kanya ay maaaring malaking kapitalian. Maliban kung sila ay magsipagsisi sa kanilang mga gawa. Ayan. Si Jezabel yung sila, si Jezabel. Kung ano nangyari sa kanya, di ba siya yung itinapon sa bintana? Dahil siya naging masamang eleman. May consequences lahat ng mga pagpili ng tao sa kanyang buhay. Every day in our life. Araw-araw, pumipili po tayo kung anong direksyon ang ating ibig na tahakin sa ating buhay. Pero kung kinikilala mo ang Diyos, sabi sa kawikaan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga maglakad. At ikaw ay kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kaya kung hinihingi natin yung gabay, yung guidance ng Panginoon, sa bawat araw ng ating buhay, hindi kayo lilihis ng ating Panginoon. Gagabayan ka niya. Tutulungan ka niya. Pang-apat at pang-uli, how to feel at first, indifference. Sabi niya nito sa chapter 2, verse 4, ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. First love never die, di ba? Naniniwala kayo first love never die? Na kahit na may uban na pag nagkita sila natog-natog pa rin. Tumatawag si Lola Nelly. Totoo siguro yun. Si Lola na ba yung first love? Di ko alam kung sino yung mga first love nyo, kung siya ba talaga ay nakatuluyan mo. First love never die. Grabe ko din, tinitigan si Lola Nelly. Kasi sabi niya, kaya mula sa tao, bumalik siya. Kaya yung mga iba, iniiwan nila yung muna nilang pag-ibig kay Kristo. Pero alam niyo, pag iniwan yung muna yung pag-ibig, parang it works. Masakit, di ba? Masakit yung unang pag-ibig. Kaya may iba, binabalikan nila. Kaya ang ating Panginoon, siya yung unang umibig sa atin. Siya yung unang nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa atin. Kaya baka iniwan ko lang yung unang pag-ibig kay Kristo. Baka yung dati kong karanasan ay tumatawag na. Lumalanig na yung pag-ibig kay Kristo. Kaya sabi niya dito sa Revelation, meron akong laban sa'yo na yung iniwan ang yung unang pag-ibig. Kinakailangan balikan mo siya. Amen. Upang manumbalik ang hilig ng iyong pagmamahal, paglilingkod sa ating Panginoon. Yes. Wala ka na magiging reason para hindi mo siya kambalin sa iyong buhay. Kaya yung mga church sa Efesos, they left their first love. Mga kapatid, sabi nga niya, symptoms of indifference. Ano yung symptoms? Ginagamit yan sa mga ng doktor, di ba? Symptoms. Symptoms, meron ka ng ano may symptoms na to? Meron kang sakit sa baga, sakit sa abdo, meron ka ng rheuma, may mga symptoms na yan. Nananakit-nakit na ang iyong mga kalamnan. Symptoms yan. Signs of aging. Sabi nila eh. May mga pagkakaulyanin, mga signs na yan.
Ito yung mga symptoms of indifference. Number 1, irregular attendance of service. Ma-absent ka na. Isa-isa na, na-absent ka. Wala namang kadahilan. Hindi na muna ako attending. Kaya meron na. Nandun lang sa loob. Consistent arriving late to the service. Consistent. Ano yung consistent? Madalas. Hindi na lang palis-palisan minsan. Yung madalas na minsan. Ano ba yung nakalya na yun? Gaano madalas ang minsan? Ito ngayon, madalas na. Pinapakita na. Pinaparamdam na. Na may sakit siya. Consistent, sabi niya. Sabi niya dito, pangapat, yung wala na siyang effort na to lead someone to Christ. To lead someone to Christ. Parang nawala na yung vision mo. Dati yung vision mo, nung nanginginig mo sa Panginoon, magmi-mission ako, Panginoon. Ilalapit ko yung aking mga kaibigan, yung aking mga magulang, yung mga kamag-anak ko doon, pupuntahan ko. Dahil ang pinipilit mo, gusto mo sila. Gusto mong pinapatotoo yung kananasan kay Kristo. Gusto mo kapag may service, mayaya mo sila, gumagawa ka ng paraan para madala mo sila sa kanapan. Ngayon, pahala naman sila. Kamatayan na nila, kakaranan. Pagpili nila yan. Wala ka ng effort. Wala ka ng pagmamahal sa kanila. Talagang mawawalan ka ng pagmamahal sa kanila. Kung sarili mo na rin ang yung problema. Dahil sarili mo gusto mo na lang din makasurvive. Pero kung mayroon kang peace sa Panginoon, hindi ka magiging indifferent. Yung una mong pag-ibig, kinakailangan balikan mo yan para muling manumbalik ang iyong init, ang iyong lakas, ang iyong mga kalupok, ang iyong servisyo sa ating Panginoon. Umulan umaraw na dyan ka, kagawain ng Panginoon. Mapuyat ka, wala pa man. Nariyan ka. Gagawa ka, kaya ng Diyos. Bakit kasi? Nagubabaw sa iyong puso yung kagalakan dahil sa ating Panginoon. Mga kapatid, ibig ng Diyos, nang sa kanyang pagdating, dadatnan niya tayo not to grow weary, but doing good for God. Amen. Galatians chapter 6, verse 9. At huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Huwag tayong maghimagod, mga kapatid. Dahil ito yung promise ng ating Panginoon. Mayroong pag-aani. Sa lahat ng iyong mga pagpapagal. Kahit sino man, hindi ko ba? Napakatamis. Naanihin yung pinagpagulan. Tama ba, mga anak? Masarap kainin yung pinagpagulan. Yung pinaghirapang hiwain. Yung pinaghirapang himayin. Ganyan din sa inyo. Ganyan din sa inyo mga pag-aaral. Kung inyong kayanin yung pribileyo na ibinibigay ng inyong mga magulang sa inyo. Alam niyo, kapag lumalit kayo, kahit hindi naman yan in-expect na pag-graduate nyo, kayo na magbabayad ng kuryente. Kayo na magbabayad ng tubig, hindi. Makita lang kayo na maganda yung bukas ninyo sa Panginoon. Nakapag-aral kayo, nag-ayos nyo yung buhay nyo kay Kristo. Naitubig nyo yung buhay ninyo. Masaya na yan. Para pa ng ating Panginoon. Eh sabi niya dito, huwag tayong mapagod. Napapagod ka na ba? Pagod na ako sa pagpunta ng katawan niya. Pagod na ako para maging halimbawa. Huwag tayong mapagod, mga kapatid. Titigan natin yung langit kagaya ng
tinitigan ni Moises. Yung brown na blood. Kapag tayo ay nagtagumpay, huwag tayong maniwala kay Diablo na meron pa tayong naalong na mas magandang buhay dyan. Wala. Sinungaling siya at isdaliin. Pero ang ating Panginoon, kaya kanyang panagutan ngayon. Kaya kanyang bigyan ng magandang buhay ngayon. Hindi lamang dito, even in the future. Hanggang doon sa langit. Bakit hindi mo subukan ng ating Panginoon? Nasubukan na yan ang marami. Ano pa yung nagiging hadlang sa'yo? Meron pa bang hadlang? Sinapit lang ang Diyos ng Diyos. Napaka-tender heart ng ating Panginoon. Napaka-mawain din niya kung kayo natukulan. Baka kaya nahadlanan pa yung mga blessing ng Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, yung mangyahantay mo, ini-expect mo na mangyari sa buhay hindi nangyayari. Bakit? Kasi hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong buhay. Hindi mo pa siya hinahayaan na makagawa at makakilo sa iyong buhay. Sabihan mo siya. I-assure niya ang lahat ng mga bagay. Buhay na walang hanggan. Kaya lahat ay tumayo. Maraming Diyos, salamat sa nakikinig ko sa mga ito. Salamat naman sa mga salita mo. Panginoon, ako yan, hindi lamang na walang kabuluhan sa iyong harapan. At sa tuwina, Panginoon, kulang sa karunungan. Kapos sa karunungan. Pero Panginoon, ito na po yung binigay mo mensahe. Amen. Dahil ko lang yung kaya ng iyong kaligid. Pero hindi ako magliligtas, Panginoon. Kahit sa simpleng salita mong narinig sa umaga ito. Nawa, nakapag-iwan ito ng hamon. Amen. Sa mga idig na lubutang maglingkod sa inyo. Sa mga hindi pa nakatubok sa inyo, Ma, tulungan mo rin sila. Bigay mo rin sila ng pagkakataon. Papasukit ka sa kanilang puso. Amen. Kumilos ka naman sa umaga ito. Naway, tulungan mo po. Alisin mo ang anumang alindangan sa kanilang puso. Anumang hiya. Kundi ilakbang mo po ang kanilang mga paa. At hanapin yung mga bagay na wala ka sa kanila. Nagdamo rin ang mga ipagkaloob sa umaga ito. Amen. Salamat naman sa ngalan ng Panginoon Jesus. Habang inaawit natin yung awit ng panawagan, kung mayroong nangyari ito, sa umaga ito,